Kababayan, eto na. Biruin niyo mga kababayan, si Bato de la Rosa po mga kababayan ay absuelto. Naabsuelto na. Ligtas na si Bato sa kanyang ethics complaint. Mga kababayan, eto na. Talagang manggigigil ka dito mga kababayan kasi bakit? Napaka-unfair po, no? Napaka-unfair po mga kababayan na tayong Pilipino, di ba? Nagpakapagod, magtrabaho, magbayad ng tax, di ba? Magkano lang naman sinasahod natin, kaliit-liit. Tapos magbabayad, madidyakan pa ng SS Pag-ibig PhilHealth, no? Tapos kapag hindi ka pumasok sa trabaho mo ng ayos, maawol ka pa, matanggal ka pa sa trabaho. Pero mga kababayan, ito si Bato, ang kapal na mukha. O, tignan nyo. Si Senador Bato de la Rosa na ilang buwan ng missing in action hanggat wala pa raw kasing pagbabago sa rules na Ethics Committee. Tali ang kamay nito sa no work, no pay issue. Diba? So, ibig sabihin mga kababayan, sabi dito, yung no work, no pay issue, hindi malapat kay Bato. Wala. Hindi siya pwedeng ipa-implement kay Bato mga kababayan. Kasi bakit? Pakinggan niyo. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Ligtas si Bato mga kababayan. Kung ngayon diringgin ng Senate Ethics Committee ang reklamo laban sa pagiging absenero ni Senator Bato de la Rosa, maliligwak lang ito. Kasi nga, Kita nyo mga kababayan, kung ngayon daw, no, i-hearing or tatalakayin itong ethics complaint kay Bato na tanggalin siya bilang senador, tanggalan ng sahod, iawol, no? May nagreklamo kasi mga kababayan dito kay Bato. Ang sabi nga ni Tito Sen noon, naghihintay siya kung sino ang mag-file ng ethics complaint. Ang pagkakaalam ko mga kababayan, ang nag-file ng ethics complaint dito ay si Senator Trillanes, na ang sabi, tanggalin si Bato bilang senador at iawol, hindi na sahuran, kasi hindi siya pumapasok. Almost 5 months na po mga kababayan, 5 buwan na po ngayon, hindi siya pumasok, no, bilang senador. So tumatanggap pa rin siya ng sahod. So ngayon mga kababayan, ang nirarason ni GB Ejercito Estrada, the good one daw sabi niya, tapos sa rules natin. You cannot find it anywhere in the rules about that issue on no work, no pay. Wala daw yan sa rules ng Senado mga kababayan. Hindi daw yan nakalagay sa Senado na kapag isang senador hindi pumasok ng 5 buwan ay sumasahod pa rin daw. Wala daw kasi sa Senado nakalagay na kapag hindi ka pumasok, iaawol ka. Kapag hindi ka pumasok, tanggalan ka ng sahod. Kapag hindi ka pumasok, tatanggalin ka bilang senador. Wala daw yun mga kababayan. So, dahil dyan, wala. So, siguro tayo ang gagawa ng batas, no, mga kababayan. Bakit ganun? Ethics yan eh. Diba dapat sa ethics complaint, isa dapat yan sa mga rules na kapag hindi mo magampanan ang iyong duty, maskin nga sa Miss Universe, merong ganyan eh. If you fulfill, or if you fail to fulfill your duty, papalitan ka. Di ba ganyan mga kababayan? Bakit dito sa Senado na sila mismo manggagawa, sila mismo mambabatas, ang gumawa ng batas, walang batas na ganyan? Tanong ko lang mga kababayan, di ba sa Miss Universe, if you fail to fulfill your duty, papalitan ka. Di ba? Mayroong mga ganyan. Halimbawa ako, crowned Miss Universe. Tapos bigla akong nabuntis. Hindi ko nagampanan yung aking trabaho bilang Miss Universe. Di ba papalitan ako, tatanggalin ako at ang magiging Miss Universe ay yung second runner-up? Bakit dito sa sinasabi ni GB Ejercito, wala daw rules? Maliligwak lang ito. Kasi nga, wala po sa rules natin. Hala. You cannot find it anywhere in the rules about that issue on no work, no pay. You can find it anywhere, no? You can't or you cannot find it anywhere, no? In the rules sa ethics complaint. So paano nangyari yun? Ethics complaint ka. Di ba dapat sa ethics nakalagay dyan sa ethics or sa code of ethics, code of conduct bilang isang public official, di ba? If you fulfill or if you fail to fulfill your duty, di ba? Kasi may pinapanumpaan ka niyan. Bakit walang ganun? Ngayon lang ako nakakarinig ng ethics committee
Na walang rules na gano'n. Eh, di ba dapat sa ethics, kailangan bilang isang public official, bawal ka maging partisan. Parang sa pulis. Kapag ikaw pulis, bawal kang kumampi sa isang politiko, bawal kang magpadikta sa isang politiko kasi nga meron kayong duties. Bawal maging partisan. Di ba may mga ganyan, kapag hindi ka pumasok, hindi mo nagampanan ang iyong trabaho, dapat iawol ka. Bakit sa mga ordinaryong manggagawa, ordinaryong Pilipino, may mga rules na ganyan? Bakit dito sa mga politician at mga mambabatas, wala silang rules na ganyan? Nakakapagtaka lang po, Senado. Bakit si Sandro Marcos gumawa ng batas na no work, no pay, aprobado na sa Kongreso? Bakit sa Senado walang ganyan? Hindi ba yun pangkalahatan, yung batas na ginawa ni Sandro na no work, no pay? Hindi ba yun pangkalahatan? Kasi bakit dito kay GB Ejercito, hindi daw pwedeng anuhin kay Bato. Hindi pwedeng ma-implement kay Bato yan kasi wala daw sa rules. So, ibig sabihin ba yung ginawang batas ni Sandro na no work, no pay for all mambabatas or government employee, hindi pala yun ma-implement kay Bato? Ganun ba yun? Batay kasi sa rules ng Ethics Committee, walang jurisdiksyon ng komite sa mga reklamo laban sa isang senador kung ang nasabing reklamo ay wala sa official rules ng Senado. Wala sa official rules ng Senado. The problem is that a lot of ancient rules and laws na nasa Pilipinas, and it majority only favors the people in power. Kaya nga, di ba, White Shadows, yan din ang isa sa masakit Di ba, nakita ninyo, na kapag ka mahirap ka, no? Tapos wala kang kapangyarihan, wala kang posisyon, wala kang koneksyon, ang hirap makipaglaban. Kapag lalo na't kalaban mo mayaman, wala kang kalaban-laban talaga. Ma'am Lirisa Corpus, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much. Di ba kung ganun pala sa ethics complaint, walang ganyang rules na kapag ka hindi ka nag-duty, tanggalin ka, awol ka, no work, no pay. So anong kwenta ng ethics committee na yan? Sabi ni Ejercito, kung nais mag-prosper ang reklamo laban kay Bato, kailangan munang maamyandahan ang Senate rules. Kailangan maamyendahan. Sino pa ang mag-amyenda niyan? Kung pabor naman sa inyo. Sinong senador ang magawa ng amyenda yan or magawa ng resolusyon na ipasok yan sa ethics committee na no work, no pay kung pabor naman sa inyo lahat? Kasi kung ako senador, bakit ako gagawa ng batas na laban sa akin? Bakit ako magpapa-implement ng batas o gagawa ng resolusyon na kapag hindi ako pumasok, tanggalan ako ng sahod? Kung pabor naman sa akin yung ganyan, di wag na, di ba? Mga kababayan, tanong ko lang, sino po ba yung mga senador na napakadaming batas na ginawa pero yung ganyang batas wala? Di ba? Di ba mambabatas kayo? Kayo yung gumagawa ng batas. Bakit wala yan sa inyo? Kapag ka sa mga trabaho, di ba, may mga tinatawag tayong kung naalala ninyo mga kababayan, kaya pala gumawa si Bato ng batas noon. Kung naalala ninyo, di ba gumawa si Bato ng batas na, ano ba yung ginawa niya na parang hindi iawol, yung 13 days bago iawol. Kaya pala mga kababayan, gumawa si Bato ng batas na ganyan, 'di ba? Yung about sa ni Sara noon. Naalala niyo yung nagpapapirma siya? Oo, na bawal iawol yung ano ba 'yon? Meron siyang pinapapirmahan noon mga kababayan nung kasagsagan ng impeachment ni Sara. Anong pangalan ng batas na yon na meron siyang may pinaghuhugutan siya kaya nakapagpapapirma siya ng batas na, ano ba yung batas na yun? Nakalimutan ko na bawal iawol. Kasi wala pala yan sa Senado. No? Si Risa Hontiveros, marami siyang nagawang batas at si Sandro Marcos. Ang tanong ko lang, di ba? Magtanong lang ako, napakadaming senador na gumawa ng batas, pero ni isang batas, wala yung no work, no pay. Di ba, Ma'am Etienne Blue? Yung batas ni Bato noon na saan ba kinuha niya yung batas na yun na gumawa? Ito, Ano ba yun? Bato, batas.
ni Bato sa Senado. May pinaano si Bato na Naisalang na sa unang pagbasa ng Senado ang panukalang batas ukol sa Napag-usapan na Alam niyo ba, magandang hapon. Posible handa raw isiwalat ni Atong lahat gagawing mas maganda siguro kung mas maganda tayo ng maraming anak. Extradition ba ang tawag kung sa hindi pa rin may batas Umalma yun si eh. Senate President Vicente Soto III sa mga batikos kaugnay ng patuloy na pagliban ni Senator Ronald De La Rosa sa ako'y mananawagan na sa iyo, Senator Bato De La Rosa. Pumasok ka na. Kung ayaw mo, di wag. Okay lang kung gusto mong absent ka. Basta't wag ka magsweldo. Ang problema kasi siguro maawa na lang tayo sa mga staff mo dyan sa loob ng opisina mo na walang ginagawa, walang amo. Sige. For the sake of just simply compassion and understanding, pasweldohin natin yung mga tauhan mo sa Senado kung sila'y pumapasok kahit absent ka. Ikaw dapat hindi tumatanggap ng sweldo. Tama. Pero isalba natin yung mga tao mo kasi sila hindi naman lang kasalanan. Oo. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang nangangailangan. Kung totoo may mawaran ka o wala, lumabas ka na kasi. Huwag ka na magtago dyan. So, hindi po nakikita si Bato. Paikot-ikot lang daw sa Manila, kung saan man lang daw. Takot niya po kasi sa ICC. Hanggang kailan ka magtatago? Miss Mariosep naman. Ako'y mananawagan na sa iyo, Senator. ang tanong ng marami, napaka-heartless. Not for oilies. Actually, lahat ng napatay ko. Actually, lahat. What's up, Mom? Paano ka lumaban? Lumaban ka keyboard? Keyboard na yan. Ginawa ka tutang. Huwag mo tong May batas siya noon mga kababayan eh. Halimbawa, papiliin ka, bago sa Muntinlupa na habang buwan sa death penalty, anong mong piliin mo? Considering the condition, the living condition. May ginawa siyang batas noon mga kababayan, may tawag-tawag, may ano pa nga yun eh, Latin salita pa nga yung batas na ginawa niya, na bawal daw i-awol kasi ganyan-ganyan, patungkol kay Sara, ganun-ganun sa ano yun eh, ginawa niya last year lang. Tapos, nag-ano siya ng resolution. Tapos, ending ngayon, sa kanya na pa-implement. Oo. Tapos, nung in-implement na sa kanya, mga kababayan, kasi kailangan daw kasi bago i-awol, 13 days. 13 days daw yun, mga kababayan, bago i-awol. Tapos, ngayon, nung pina-implement na kay Bato, bawal na. So, ano yun? Gumawa sila ng resolution na bawal i-awol. Tapos, ending ngayon, nung ipina-implement sa kanya, bawal. Di ba dapat mga kababayan, kapag ka ikay manggagawa, ikay trabahante, ikay worker, at saka ikaw in public ito ako po yung mananawagan sa lahat ng manggagawa sa City Hall or sa government employee. So kapag ka pala kayo hindi pumasok, no, kailangan tuloy-tuloy pa rin pala ang sahod ninyo. Kasi bakit? Absence of in facto. In facto ba yon, mga kababayan? In facto, absence in facto ba yon? Yun, Ma'am Itchin Channel. Oo. Infacto ba yun? Infacto, absent impacto. Oo. Iwan ko kung saang impacto galing ni Bato yan. Na noong ngayong ini-implement sa kanya, putang ina, hindi naman pala tatalab. Di ba? Impacto, absence ba yun? Or absence impacto? Di ba? De facto. Di ba? De facto yun eh. De facto ba yun? Impacto ng animal na yan. De facto, impacto, de magnito, ano ba yan? Putragis na yan. Di ba? Bato, gumagawa-gawa ka pa ng ganyang batas, tapos ending nung ipina-implement sa'yo, hindi naman pala tatalab, tangina mo. Di ba? Kita mo, ano ba yung pangalan nung de facto magnesio na yon? Ano ba yung putang inang yan? Batas na yan, wala namang kwenta. Nakakatawa. Oo, kung allow ang continue pay kahit di ka work, okay, pero pag awol ay sure sa batas. Security of tenure for casual and contractual government employee. Ken, pakibasa mo ang comment ko. Sabi ni Ma'am Emma Baticos. Ma'am Ilocana, kay Ma'am Marites Mosne, hello po. Saan ba ang comment ni Ma'am Emma Baticos? Parang hindi ko naman nakita. Ayan. Ang kaso ni Atong, ang nawala na ang kaso. Kay Romualdez, kay Saldico, Kesyo, madami daw. Ipapakulong si PBBM. Alam mo, sa totoo lang, Pokemon Pikachu, ikaw na lang magpakulong. Kaya, oo. Ikaw na lang magpakulong. Punyeta kay puro kay reklamo. Kung meron mang unang pinakulong nga si Digong, reklamo kayo, di ba? Ito sa mga DDS, mga punyeta kay mga hayop kayo.
Kapag ka kriminal ipakulong, atat na atat kayo na may makulong. Pero nung si Digong pinakulong, libo-libo ang pinatay, galit na galit kayo, tangina nyo. Yeah? Ewan ko sa inyo, alam nyo, sa totoo lang, yung gobyerno hindi maintindihan kung saan lulugar. Si Digong pinakulong ng kriminal, galit na galit ang mga DDS kung ba't pinakulong. Tapos ngayon, naghahanap sila ng mga kriminal na gustong makulong. Diba? Kapag ka may ikinulong tapos kaalyado ninyo, putang ina, wilga kayo ng wilga. Galit na galit kayo. Tapos pag wala pang naipakulong, galit na galit kayo kasi walang nakukulong. Kaya kita ninyo yan. Hindi mo maintindihan itong mga animal na to, mga DDS na to. Anong klaseng utak meron kayo, mga hayop kayo. Kaya, oo. Diba? De facto dismissal. Yun, Ma'am Ilocana, di ba? Yung de facto dismissal na hayop na yan, na ginawang resolution ni Bato sa Senado, yung de facto dismissal. Pero putang ina, nung pina-implement na sa kanya yung de facto dismissal, hindi naman tumalab kasi bawal. Di ba? Tang ina mo, gumawa ka pa ng de facto dismissal na yan. Huwag magreklamo, binuto nyo yan. Di ba? De facto dismissal, tapos nung i-final sa kanya, puro Sara Duterte na lang umiikot ang BBM administration, hindi si Alam mo, sa totoo lang, Pokemon Pikachu, ikaw na nga lang maghanap kay Atong, di ba? Tingnan nyo, pag nakulong yan si Atong, pupunta na naman si Topacio doon, pupunta na yung mga DDS, ipaglaban na naman na si Atong, putang inang yan. Ipinakulong nyo, nagbabayad naman ng 600 million a month yan, putang ina, kahit magbayad pa ng 1 billion a month yan, kung illegal naman niya, sugal yung ginagawa niya, diba? Mali pa rin, katulad kay Digong. Bakit yung pinakulong? Pinatay naman niya yung mga adik. Pinatay nga niya yung adik. Ang totoo doon, adik ba talaga yung pinatay? May due process ba? Diba? Yan ang mahirap sa mga DDS. Ang sabi, si Atong bakit nyo ipinatay? Bakit nyo ipakulong? Bakit nyo pinaaresto? Nagbabayad naman ng tamang buwis yan. 600 million binabayad yan. Oo nga, nagbayad nga siya 600 million. Pero ang problema kasi pinagpapatay niya yung mga sugarol. Katulad kay Digong, bakit yung pinakulong si Digong? Pinatay naman niya yung adik. Adik yun Yeah. Bakit? Sure ba kayo na adik yun? Yeah? May due process ba? Saan kayo nakakita ng 9 years old addict? 3 years old addict? 5 years old addict? Tang ina nyo. Bububu. Alam nyo, sa totoo lang kayo mga DDS yung putang ina nyo. Huwag kayo magpakita sa akin. Painumin ko kay Sonrox. Tapos ngayon sasabihin wala daw due process sa impeachment ni Inday. Putang ina, di ba? Ma'am Ilocana Garud. Paano nangyari yung nasasabihin nila walang due process? Sobra-sobra na nga yung due process. Kaya nga sabi ni Joel Chua na baka nga sa sobra sa due process to, hindi na matuloy yung impeachment. Diba? Sabi nga ni Congressman Joel Chua ng 3rd District ng Maynila, ng Quiapo, baka nga sa sobra sa due process, hindi na matuloy yung ano na yan Ba't si Saldico hindi man lang kayang imbitahan at sa investigasyon? At si Romualdez, alam mo, sa totoo lang, Pokemon Pikachu, ikaw na nga lang mag-imbestiga, ikaw na lang mag-imbita. Tanungin kita, Pokemon Pikachu, nagtatago ka tapos magpapakita ka, alam mong may warrant ka, tanga-tanga ka ba? Kung ikaw si Saldico, ikaw nasa sa puder ni Saldico, ikaw sa sitwasyon niya, papayag ka magpaimbita, lalabas ka, alam mong may warrant ka, tanga-tanga ka ba? Ginawa mo pang bobo si Saldico Huwag mong idamay sa katangahan mo, Pokemon Pikachu. Si Saldico, kahit sabihin mong kriminal yun, hindi yun gagawang lalabas. Magpapaimbita ka, pupunta ka sa Senado, samantalang may warrant ka na, sinong tanga na lalabas? Abnormal ka ba? Ginawa mo tanga yung sarili mo, idadamay mo pa si Saldico. Diba? Tanga-tanga to. Kung ako si Saldico, may warrant ako, tapos papayag ako na imbitahan sa Senado, pupunta ako present, hindi paglabas ko Senado, di pusas na. Adik. Animal ka, bobo mo, tanga-tanga ka. Ginawa mo pang bobo si Saldico. Nandamay ka pa sa kabubuhan mo. May warrant yung tao, nilabasan na ng warrant, Si Bong Revilla nga nakulong na. Ngayon, magpaimbita siya, pupunta siya sa Senado.
pupunta siya doon sa Kongreso. Di paglabas niya sa Kongreso, contempt siya agad, di ka na makalabas ang posas ka na, animal. Abnormal. Alam mo namang may kaso yung tao, alam mo may warrant of arrest na. Tapos, paimbita, bakit daw hindi maimbita? Sino ba namang tangang kriminal magpapahuli? Di ba? Kaya si Harry Roque nga, kahit araw-arawin mong imbitahan yan, do you think si Harry Roque lalabas? Hindi yan uuwi. Bakit? Pero uuwi siya, paglabas niya sa Kongreso o sa Senado, posas na. Abnormal to. Di ba? Tanga-tanga na Pikachu to. Ewan ko sa'yo. Umuwi ka ng Japan. Di ba? Doon ka mag-Pikachu. Tangina mo ka. Naggala ka na naman. Hindi mo na naman iniisip yung katangahan mo. Sabi ko sa inyo mga DDS, comment kayo ng comment. Hindi nyo iniisip yung mga comment ninyo. Sige, tanungin kita Pikachu. Imbitahan natin si Saldico. Imbitahan natin si Harry Roque. Tapos yung dalawang yan may mga warrant. Do you think sisipot yan? Si Atong Ang, imbitahan natin. Do you think sisipot yung mga yan? Si Bato, imbitahan natin. Do you think sisipot yan? Alam naman nila sa sarili nila, pag sumipot sila, kulong sila. Abnormal, tanga-tanga to. Alam nyo, minsan mga DDS, mag-isip naman kayo sometimes. Paminsan-minsan. Sabi nga ni sino ba yung kumanta ng paminsan-minsan? Ang ala-ala, uy nagbabalik. Oy, maraming salamat po, Ma'am Ilocana Garud, di ba? Garud, ayan, sa yung super sticker. Thank you so much. May kapansanan kasi sa pag-iisip yung si Pikachu. Punyeta tong mga to, bakit daw hindi maimbitahan ni PBBM si Saldico? Putragis ka. Kahit ako, si Saldico, bakit ko papayagan sarili ko po sumipot doon? Alam ko na pag inimbitahan ako, DDS lang naman yung tanga na ganyan eh. Alam mo nang pugante ka, tapos pag inimbitahan ka, present ka pa. Makakauwi ka pa ba? Diba? Diyos ko naman, Pikachu, kung ano-ano naman sinasabi mo. Ito pa. Takot si BBM, hulihin si Saldico at Romualdez dahil maiipit si BBM nyo. Bakit si Tevez kayang hanapin? Ito yan Pokemon Pikachu. Ganito po yan. Si Tevez kayang hanapin. Kasi nakiusap ang ating gobyerno sa Timor-Leste. Pero ilang beses nakiusap ang ating gobyerno doon, di ba ni-reject ng Timor-Leste? Pero nung nalaman ng Timor-Leste na si Tevez ay malaking kaso, tsaka nila pinauwi. Di ba? Ngayon, tanungin kita Pikachu, bakit hindi mo subukang makiusap doon sa Portugal? Bakit hindi mo subukang makiusap doon sa Portugal na pauwiin si Saldico? Kung kaya mo, ikaw na magpresidente. Kasi ang tanong ko sa iyo Pikachu, Pokemon Pikachu, Pokemon may tattoo. Ano po bang koneksyon ng Portugal at Philippines? Tanong ko lang, may kasunduan ba ang Portugal at Philippines? Kasi hindi lahat ng bansa na tinakbuhan ng mga pugante sa Pilipinas may koneksyon ang Pilipinas. Kaya nga si Saldico nasa Portugal kasi alam niya na ang Pilipinas at Portugal walang koneksyon. Di ba? Hindi basta-basta yung pinuntahan niya. Hindi basta-basta na makaabot ka doon. Kasi bakit? Katulad sa Monaco. Alam niyo ba ang Monaco napakahigpit na bansa? Di ba? Ay nako, Pokemon Pikachu. Kung si PBBM, walang laman ang utak, ano pa kay Sara? Diba? Bakit hindi mo isabi kay Sara yan na si Sara, Vice President, kausapin niya ang Portugal. Para mahuli si Bato. Diba? Hindi yung parang si Sara lang, kadali-dali lang magpalipad ng eroplano, sunduin yung mga OFW, putang ina mo. Anong kadali-dali? Akala mo, kaliit-liit ng Arab country? Yung mga tao na mag-repatriate, ang tawag dyan, patriate pa ang tawag yung patriate. Yung mga OFW na uuwi ng Pilipinas, galing pa yon sa mga probinsya doon sa Saudi. Magbabiyahe pa yun ng tag 4 hours, 5 hours.
Akala siguro ni Sara, magpadala ka ng eroplano doon, andun na yung mga Pilipino nag-antay. Repatriate, ang tawag dyan, di ba? Repatriate. Akala ni Sara na pag landing ng eroplano, nandun na yung mga Pilipino dun sa airport, tanga-tanga. Hindi ganun kadali yun. Katulad lang yan sa sinabi mo, Pikachu, bakit daw ang hirap ni Saldi ko pauwiin? Putang ina mo, kung ikaw ba naman pugante, uuwi ka? Ay nako, Diyos ko naman mga kababayan, ang tatangan itong mga DDS, no? So yun lang mga kababayan, yung ating live, no, sa mga oras na ito, no, 11:20 na po. Mga kababayan, itong mga DDS hindi nag-iisip. Ano ginawa ng ICC at Interpol nyo? Alam mo, sa totoo lang, poke ng ina mo, Pikachu ka talaga, pakabobo mo Ito bago ako mag-end, explain ko sa'yo. Walang kinalaman ng ICC kay Saldi ko, tanga. Ang ICC para lang yan sa mga leader na umaabuso sa kapangyarihan. Si Saldi ko, hindi po yung leader, tanga. Yung Interpol naman, mag-antay ka na nasa listahan si Saldi ko sa Interpol. Hindi ganun kadali. Tang ina mo, ano daw ginagawa ng ICC at Interpol? Putang ina mo, mag-aral ka. Tang ina mo, magpaturo ka kay Sara. Yan ang resulta sa inyo sa kakakinig nyo sa kwento ni Sara Di ba? Alam nyo itong mga Duterte, para itong mga sirang radyo. Yung drama-drama sa radyo na, Goryo, yakapin mo ako. Ayan, iyakap na ko. Ang sarap, ito Goryo, sipain kita. Ayun, sinipa ko na. Ayan, sa kakarinig nyo yan, sa mga kwento ni Sara, sa mga kwento ng mga Duterte, ayun, nababaliw kayo. Tangina ninyo, mga abnormal. Diba? Anong kinalaman ni Saldi ko sa ICC? Si Saldi ko ba naging head of states? Umaabuso ba si Saldi ko? May pinatay bang libo-libong tao? Nakasuhan ba siya ng crimes against humanity? Putang ina mo. Tapos itadamay mo pa yung ICC dyan sa paghuli kay Saldi ko. Tangina. Ganyan talaga ang mapapala ng mga DDS na hindi nag-aaral. Ay, nako, pukin ng ina mo. Alam nga naman maglagi ako kay Digong, nakakasawa sa Pokemon Pikachu, nakakasawa mag-content kay Digong. Hindi nakakasawa mag-content kay Sara, pero si Digong nakakasawa. Naghintay na nga lang kami kung kailan mamatayan Diba? Parang hintayin namin sunod 40 days na lang Diyos ko, anong gusto mo mangyari? Araw-arawin ko i-content si Digong. Tangina, nakakasawa. Bukod na sa walang kwenta, diba? Animal, pistingyawa. Hindi ko naman ikakayaman yan. Bakit? Pag si Digong ba i-content ko dito araw-araw, may manunood, dagsawa ng tao kay Digong. Kaya kailangan bago naman. Diyos ko. Kami, naghihintay na lang kami yung si Digong kailan mamatay. Nakakasawa na i-content yung animal na yan. Diba? Oo, excited kami kailan siya mamatay. Pero yung i-content namin araw-araw, tangina, mapala namin dyan. So yun lang mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi.